Hello mga guys. Magandang kaming tanghali sa inyong tanan, sa inyong lahat. Ito po si Chris MTV, muling nagpapakita sa inyo, sa aking mga subscriber at mga followers. Maraming salamat sa inyo. Mapagkwentuhan natin ang ating buhay-buhay ngayon. Regarding sa mga nangyayaring nakawan sa ating lipunan. Siguro kung wala lang talaga nakawan sa ating lipunan, kung hindi maging tayo naging number 1, siguro nasa pang 10 tayo na pinakamayaman sa buong mundo. Pero talagang sadyang mayroong mga taong sakim sa kapangyarihan na hindi kontento sa kanilang kinikita, sa kanilang ginegosyo, sa kanilang mga mga sideline sa gobyerno. Hindi naman mangyari na wala sideline mga yan. Lahat yan may exempted. Ultimo, pagkain ng restaurant, mayroong VIP card, may discount card. Ang dami nilang benefits na nakukuha sa gobyerno. Sila pa yung nagpapatupad ng gobyerno at sila na yung pinakamayaman. Sila pa yung may mga sideline, mga discount. Pero tayo mga simpleng tao, simpleng mamayan, dati nagsisweldo lang kami ng 20. Grabe na tax namin. Alaki na ng tax namin. Oo. Nung panahon ni Aquino, maybe Aquino. Talaga. Baligtad kasi yung nangyayari sa ating lipunan. Kung sino pa kasi yung mayaman, yun pa yung accepted sa mga tax. May mga discount card. Wala pang edad 50, siguro mga 56, 54, mayroon na silang discount card. Mayroon na silang senior citizen card. Ganun kalupit kapag nasa gobyerno ka. Maraming nagbigay siya ng, for example, kaibigan mo honestly, magbibigay sa iyo honestly ng gatas o anumang mga klaseng negosyo nila, no? Hindi lang, pati gasolina, may discount sila sa gasolina. Kaya wala silang pakialam, magtaas man ang presyo ng gasolina, care of nila, magulo ang ibang bansa, mayroong kaguluhan. Hindi po yun. Mayroon po silang sideline sa gas. Mga sweldo ng bodyguard nila, mga sweldo ng mga driver nila, naka-attach yan sa Congress. Kaya wala silang pakialam ilang peraso yung bodyguard nila. Yan mga yan, halos hindi yan gumagastos. Kabig na kabig lang mga yan. Ikaw ba kakain, mayaman ka na, congressman ka na. Ikaw pa magkakaroon ng accepted senior citizen. Siguro kung may puso ka, wag mo na kami bawasan. Siguro ganun ang sasabihin mo doon sa may restaurant kapag kumakain ka. Wala. Mayroon pa, naka-encounter ko pa. Kakain, lahat mayroon senior citizen i-presenta. Ganun kalupit. Ganun kalupit ang nakaupo sa gobyerno. Lalo na yung mga talagang sadyang walang pakialam sa kapwa Pilipino, maghirap mo man o hindi. Hindi naman lahat, may mga pusong mamon pa rin ng mga politiko.
Pero madalang. Madalang lang. Mabibilang mo lang sa iyong mga daliri kung sino lang yung matitinoong politiko. Pero dito, yung congressman namin dito sa Maasin City, sana makikita mo ang ginagawa nila, ni Gob, Damian Mercado. Grabe. Kahit saang sulo ka pumunta dito sa Southern Leyte, Maasin City, makikita mo ang mga bagong paggawa na kalsada. Oo. Real talk na to akin Kahit siguro ilang beses magnakaw, kung ganun ang mga estilo na maraming project ang nakikita, mas tanggap ng tao. Kaysa yung i-compare mo sa mga pangako na wala ka naman nakitang project tapos ang pera na ubos. Yun ang questionable. Yun ang ikagalit ng tao. Nangako kung anong klase-klaseng pinapangako. Wala naman nakikita yung mga tao. Pero ang pera ubos na. Nagkautang-utang na ang Pilipinas. Doon lang naman ang mga tao naghahanap sa mga ganung sistema Pero kung kahit di may iwasan, for example, di may iwasan kukuha ka ng pera sa bayan. Pero ipresenta mo yung mga project mo nakikita sa mga tao. Kaysa yung walang nakikita mga project ang mga tao. Talagang masakit yun sa amin. Kasi nagbibigay kami ng tax. Pag tuwing bili namin, may mga tax. Kakain ng Jollibee, may tax. Kakain ng McDonald's, may tax. Pero I don't know, nasaan na ang pera. Utang-utang na. Naibenta na yung ginto ng Pilipinas. Wala namang nangyari, walang dumadami ang populasyon na walang mga work. Wala ring lakas loob na magdingkusyon sa Pilipinas ang mga foreigner investor. Dahil nga sa taas ng pagpasok pa lang, may laglag na, may lagay na. Pagkuha ng mga requirements, ang tagal kapag walang lagay. Kaya ganun ang nangyari sa Pilipinas. Talagang bagsak talaga ang Pilipinas pag hindi talaga tayo nagkahanap ng matinong presidente ng Pilipinas. Talagang tuluyan mabagsak ito at maging karumal-dumal na lugar ng bansang Pilipinas kapag lalong pumasok ang mga droga na hindi maawat. Patay tayo dyan. Okay, maraming pong salamat sa inyo sa short video lang natin to at maraming salamat muli sa inyo mga subscriber at aking mga followers. Shout out at I love you all. Bye bye. God bless ating lahat. Amen.